ang grupo po ay tinawag na Creative Voices. Kasama po natin ang kanilang mga voice artists na sila. Si Pocholo, The Voice Master Gonzales. Yan ang ka-Facebook parang ko. sa baba ako nag-uumpisa, voice artist nga. Yung sabi ko, Ayun, si Maki. ulitin natin. Si Maki. Introduce nyo na lang kaya sarili ninyo. Parang ayaw nilang pa-introduce. Siyempre uli yan. Oo nga. Bonggang-bongga si Chopolo. Erase. Babae muna. O, babae muna. Ayan, ang mga voice artists natin. Kasama sina. Maki McRae. Yan, Patricia C. at Zach. Ano yung isaan? Isaac. Zach Bulata. Zach Bulata. May translator double din tayo si Byron Barinuevo at Si Ray Kindrick. Pakursa. Yan. Asan nyo? Parang masyado maganda ang pangalan mo para Asan ako tayo sa'yo. ng Kindrick? Yun lang ang pansin ko. Masyadong sosyalin. At ang COO, Child of the Owner, at Marketing Director, si Brian Matthew, DJ. Big Brian Ligsay. At ito, hindi ko pa na-introduce. Ayan. Ang kanilang Managing Director at ang ating ka-Facebook. Yan. Siya ang tinawag na The Voice Master. Please Si welcome. Pocholo Gonzales. Yun. Pocholo pala. Chupolo ako ng Chupolo. Hindi naman pala yun. Ano ang Creative Voices? Yes, bago po lahat, nice kong batiin kayo sa mapagpalayang umaga. Na-miss ko na po Dapat ang nakaganyan ng ito. kamay. Oo. Medyo it's been 15 years when Talaga? nang nag-broadcast kami dito. Talaga? 1995. Yun. Under si Tita May Valle and Joey Galvez. Yung Naiiyak Radyo pa siya. Radyo. Reminiscing na And iiyak. Awit Tawanan. Yun. Ganito pa lang po yung boss ko nun eh. Ay, talaga. Hindi pa siya noon. yeah. Kaya ganyan. So, ang boss. thank you. Yung basta may helmet. Ano yun? Hindi pa siya natatabasa ng balat. Hindi. Ano ka ba? Noon yung programa kasi nila may helmet siya noon. Kaya ganun boses niya. Wala na naman ako. Yan. Ayun, Yun. thank you very much for inviting us here, Sir Awel and Sir Manny. Ayan. Maganda umaga po. Ano yung Creative Voices? Tanghali na pala. Ang Creative Voices po is isang voice-over company. It's an online voice-over company. The only and the first sa Philippines po na lahat po ng karamihan ng mga voice artists sa Philippines ay nandun po yung voices nila. And we promote po, basically we want to make the Philippines the center of voice-over excellence in Asia. Since we are one of the best, and I can say the best English speakers sa Asia. And so far, we have done a lot of projects in more than 50 countries around the world. Wow! Dito sa Pilipinas, ano ang mga ginagawa ninyo? Lalong-lalo na dito sa programa natin sa ABS-CBN. Siyempre po, papaliwanag yan sa Brian! Big Brian. Si Big Brian, yes. Magandang hapon po, boses Will and talaga. Manny. Kasama po si Mr. Pocholo Gonzales, ang aking partner. Ang Creative Voices po ay... Teka, partner to sa negosyo, no? sa negosyo. Sa negosyo. Magkasama Magkasama po kami ni Pocholo sa industriya ng pagboboses po. Nagkakilala po kami yan 5 years ago po. 5 years ago. Di ba? 5 years ago. Pagkatapos, ako po kasi, ang linya ko po is broadcasting na. DJ po ako dati. Tapos siya po ay dubber. So, pareho po kami ng larangan ng pagboboses. Kaya naisipan po namin magtayo ng isang kumpanya. Yun po yung Creative Voices. Ginagamit pa ba yung term na dubber? Actually, isa po siyang termino na para lang sa mga nagboboses po at naglalagay, kumaga naglalapat ng boses dun sa mga original animation or mga telenovela. Like, kailangan po galing siya sa Japanese or Korean or Spanish. Tapos saka po ita-translate sa Tagalog. Ang salita pong dubbing, wala po talagang dubbing na sa dictionary. Wala po sa dictionary. Yan po yung galing noon sa tape na alala nyo. Yung galing sa original, ililipat sa isang tape pa. Yun po yung talagang dubbing. Ang tawag po talaga dito ay automatic dialogue replacement. Dubbing na lang? ADR. Oo, mas dubbing mahirap. na lang? Dubbing na lang. Or yung automatic quantum value replacement mo nga. Di ba? Automated dialogue replacement. Yan po yung dubbing. Yung mga kasama natin, ano na mga nagawa ninyong projects? Ayan, so, baka malaman namin, kilala namin yung boses na yun. Sige, kay go. Mr. Byron Barinuevo, ang former president po ng Society of Young Voice Artists of the Philippines. Basically, ang SIVA po, ang advocacy po namin is to promote voice acting as an art. Kasi ito po yung artist na hindi napapansin eh. Katulad po dito sa DZMM, meron tayong radio drama, mga mahuhusay na radio drama artists. Since hindi po sila nakikita, hindi po sila nare-recognize. So, isa po sa mga advocacy namin, i-recognize po yung mga taong ito. At mabigyan ng paraan na yung mga bagong talento, yung mga gustong pumasok sa industriya ng pagboboses,
yan po ang paraan para na-break into the business po sila. Ganda ng boses mo. Talk dirty. Talk dirty to me. Sige na. Salamat po. At sila Byron po ay nag-undertake po ng aming voice acting workshop, yung tinatawag po naming Voice Works. Basic voice acting workshop po. At kasama niya po rin po si Ray Pax. Kwento niyo naman yung istorya niyo. Sino? Wet Pax? Ray Pax? Ano ba naman yung mga pangalan na yan? Vice President siya. Internal! Internal! Bawal yan! Vice President currently for Internal Affairs ng CVAP po. Good afternoon po. Oo, yan. Sige, sample naman ng mga bosses. Sige. Magano ka ng isang pwedeng anime, tas hulaan namin kung sino. Later. Sige. Kasi mga writers po sila dun sa mga animation na ginagawa natin. Bali basically po kasi nag-start kami talaga as translators. Actually sa term po kasi sa atin sa Pilipinas, ang tawag nila translators kasi po from Korean may magta-translate to English and then to English itatranslate to Tagalog. So ang trabaho po namin sa industriyang ito, sa dubbing industry po na tinatawag natin, ay kami po yung from English itatranslate namin siya to Tagalog. Pero mas parang bagay po na tawagin kaming rewriters kaysa translators. Bakit po? Kasi hindi po kami yung direct translators na kapag kung ano yung nasa linya ng English, as is mo siyang isusulat ng Tagalog. Minsan may mga parang katulad po nung English na it's the thought that counts. Yung thought na lang inaano nyo. Chickening out. Parang gano'n. Namamanok ka ba? Hindi, mali yun. Parang masyadong literal naman yun. Kumbaga. So, kami po, ang trabaho po namin, bali, nagsimula po kami sa pagka-translate or pagsusulat. Pero ang una po namin project dito is yung sa Zorro pa. Zorro. Sa ABS-CBN. Tapos nagkaroon na rin po kami ng project sa Hero. Tapos dito, ngayon po, airing na po ngayon yung recent namin na ginawa, yung Trolls. Under po yun kay Papa Neil Tolentino. Ayun. So yun, sa ABS-CBN every Sundays, 10 a.m. po. So yun yung anime na ginawa namin. Ayun. Si Kinrick naman ay translator din? Yes, kasabayan ko po si Byron which was magto 2 years na po kami 2 years na kayo? Magto 2 years. ito mas matatag to. 5 years yung partnership nito. Magto 2 years na po kami magkasabayan sa pagta-translate po ng ilang live telenovelas and animes sa Hero. Live telenovelas? Live telenovelas po. Ano yung sabihin ng live telenovela? Yun mismo, ano po, yung mga tao, hindi po animation. Hindi animation. Okay. Yun. So sige, sample naman tayo. Ano ba mapaparinig natin sa ating mga listeners? Actually, may inihanda po kami later. Ready po. Magsakto, gutom kami. Ano inihanda nitong mga kasama rin po natin yung ating mga batang mga voice artist. Yan po. Mga dubber din po sila. Sige. Yan po, ano pong meron po siyang sasabihin. Yes, Miss C. Sa voice artist po na industry, hindi lang naman po kami puro dubbing lang. Kasi meron din po sa amin na hindi specialty po yung dubbing. Tulad ko po, halimbawa, yung specialty ko po ay sa hosting. Hosting siya? Nag-host ka? Opo. TV po. Dati po, na nakapag-host na po kasabay ni Fernando. Ayun. So, wala pong endorsing dito. Tapos, syempre sa TV po yun. Tapos, syempre, hindi lang po TV. Meron din pong tulad ng mga events. Yung events po yung kadalasan. Yung mga corporate events. Corporate events. Ayun. Anime convention. Yun. At si Maki naman ay... Pareho po kami ni Patsy. We're both dubbers. Pero, mas madalas po sa amin na nag-host kami because mas fluent po kasi kami compared sa iba rin. Sa ibang mga kasama nyo? Opo. So, yun po. Yun. Siguro pwede sila mag-sample ng iba-ibang sige, boses nila. Yun. Sample na natin. Kailangan ba talaga naka-braces para makapag-boses? Ang dami nyo naka-braces dito. Okay, sige. Sample ni Maki McRae. Yan. Boses po. Yung ginawa mo nga. Okay. Naku, ano ka ba naman, Aya ka? Hindi naman kasi ako nagpapaturo sa'yo eh. Ayun. Iipitin mo lang pala yung kamay mong gano'n, ganyan, tapos yung dibdib ka gano'n. Kailangan yun kasama sa At si Patricia C naman. Okay, isipin na lang natin na si Aya ka isang matandang babae. Ano ba naman, Maki? Hindi mo pa naman kasi ginagawa ang iyong assignment. Ayun. Bakit ka ganyan magsalita? Nakarelate ka. Para siyang kumare ko. Parang kahit-haran nyo lang po, no? Ayan naman. Sino karakter yan? Hindi naman. Nung bata ako, mahilig talaga ako makinig sa mga radio drama. So, ginagaya-gaya ko. Kunwari,
batang naligaw sa isang kagubatan. Ay, Lolo, naligaw po tayo sa kagubatan. Sabi ko naman sa iyo, Apo. Umuwi na tayo kanina. Yan tuloy, ginabi tayo. Ay, Lolo, puntahan po natin yung punong yan, oh. Sandali lang, baka may maligno dyan. Anong ginagawa yung dalawa? Lolo, may maligno. Ay, Apo, huwag kang mag-alala. Ako si Super K. Itong bagay sa'yo, maligno ka. Ayan, patay na siya. Bilis, Para ang pinakamadali bang gayahin na boses ay boses ng matanda. Lagi yan matanda, bata. Actually, hindi naman talaga ginagaya. It's more on characterization lang naman. Especially po sa dubbing, kailangan kasi, may mga dubbing kasi tayo napapanood na hindi sakto yung boses dun sa karakter. Kunwari, ang laki-laki ng karakter, tapos yung boses niya ganyan. So na-off siya. Meron po tayong tinatawag na stereotyping po sa mga animation. Yun. Ayan, mamaya po magtuturo kami kung paano mag-iba-iba ng boses. Sige. Ngayon naman, sample naman, boses naman ng lamok. Yan. May ginawa akong lamok sa isang radio ad. Talaga. Ayan, kaya niya palang boses ng lamok. Sige, lamok. Tatry natin ang boses na... Ayan. Ito. Challenge. Boses ng plywood. Boses ng plywood. Plywood daw. Plywood na bumubukas. Sige ko. Kita mo naman. Parang pangako. Ayan. Boses ng sinok. Sinok na nagsasalita. Yan. Daw pong nakikinig sa atin ang Lagasca family sa panguna po ni Manuel at Nolong Lagasca. At meron po tayong announcement, no? Pero bago po yan, happy birthday po sa aking bayaw na si Kuya Manny Gonzales. Yan, love po namin yung lahat ng I Love My Family. Tapos may panawagan dito, isang televiewer natin at listener, si Alex Mateo. Pampanawagan niya daw, yung nawawala niyang misi, si Angeli Lim Lorenzo. Angeli Lim, balik ka na daw kay Alex Mateo. Yan. Pwede namin kayo ikasal ulit dito sa Talakan. Parang may something. At yan naman, direct. At may announcement. CEU will have its grand alumni homecoming on January 16 at Manila Hotel. Floating restaurant, 6 p.m. Escolarians are all invited, especially the Silver Jubilarians, batch 83, 84, and 85. Golden batch 59 and 60. For more info, call 735-6861, local 221. Look for Dr. Conanda. Ayan. Naku, nag-text po ito si Cathy ng Fairview. Direct at hindi naman namin nakita yung interpretation nyo ng song ni Ivan. Baka pwedeng i-televise sa TV Patrol mamaya, please. Kaloka, demanding naman ito. Unless na maging issue yung ginawa namin. Mati TV Patrol talaga pero kami. Pero pwede naman natin gawing issue kung gusto niya, di ba? Wag daw gawin natin na walang salawal, magiging issue. Wag daw ma-in love para di ma-stress. Sabi ni Star ng Sampalok, yun. Eto na po, para bigyan po tayo na kanilang sampler na kung mga kakaibang boses ang maririnig po natin mula sa Creative Voices. Okay. Mula sa ABCDFG Studios, narito ang Pedicab Patrol Tampok si Epok Sapok. At narito na po ang headlines ng ating mga balita. Eroplano bumagsak, walang nakaligtas ayon sa survivor. Isang pilay na magnanakaw, tinakbuhan ng mga pulis. At isang bulag ang naging saksi sa isang krimen. Pero bago ang lahat, tawagin natin ang ating Pedicab Unit number 3, si Pikachu, kung saan nakasaksi sila ng isang aksidente sa may bandang tulay, kung saan nalaman natin na si SpongeBob po ay nalunod sa kanal. Please, Mobile Unit number 3, please come in. Okay, Pedicab Unit number 3, tama ba ang narinig ko na etong si SpongeBob ay sinubukang i-overtake ang sasakyan ni Kiko Maching? Pikachu! Ganon. Di, ano naging kalagayan ngayon ni SpongeBob? Mukhang malala talaga ito, aksidente ito. Di, subukan natin intervene ngayon si SpongeBob. SpongeBob, nandiyan ka ba, SpongeBob? Nandito, kaya basa-basa ako. Maaari mo ba ipaliwanag sa amin kung ano nangyari sa'yo kanina? Kanina kasi, mahirap kasi mahirap kasi magpatuyo eh. Bago ligo ako, tapos kailangan ko pumasok.
Ganun ba? Teka lang, mukhang ito na yung ambulansya at dadali na yata si SpongeBob sa emergency room. Huwag niyo ako bibigyan! Okay mga kaibigan, narito po ang ating saksi sa krimen na nangyari, si Kiko Maching. Kiko Maching, ano ba ang nangyari kanina nung na-aksidente itong si SpongeBob? Kasi naman itong si SpongeBob. Pangalat-kalat sa daan eh. Nag-overtake lang ako. Kumain ako ng saging at tinapos ko sa bus. Teka. Ako si Kiko Maching. Kiko nga rin. Impersonator ka. Impostor. Teka lang mga kaibigan, mukhang nagkakalituhan tayo. Meron pong 2 Kiko Maching dito sa aksidenteng ito. Pero iisa lang po talaga ang tanong ng ating mga kababayan ngayon. Ano po ba ang saging na kinakain ninyo kanina, Kiko Maching? Kanina kumakain ako ng kulay brown. Kulay brown na saging? Ano bang klaseng saging ang kulay brown? Yung kulot. Kulot. Okay, dito na po nagtatapos sa ating programa. Magbabalik po tayo maya-maya. Siguro po hindi na po tayo magbabalik kahit kailan. Maraming po salamat mga kaibigan sa pakikinig ninyo sa Pedicab Patrol. Ayan ang creative voices! Wala pong script yan. Nagpapausap po kami ng mga improvisation. Ito po, ngayon lang on the spot. Pasensya na kayo hindi makarelate si Derek kay SpongeBob tsaka kay Pikachu. Hindi niya panahon. Kay Kiko Maching na ano ko. Nakarelate ka kay Kiko Maching. Pero walang pinagkaiba yung boss nila sa atin. Yun na nga. Pare-parehong abnormal. Karamihan po ng mga tao pag iniisip nilang ginagawa yung boses madali lang yung trabaho na yan. Sa amin po, kinukonsider namin itong profession at career po namin. So, mainam pong binibigay namin yung talagang pag-aaral at saka training. Actually, ito na nga po ang panahon para maging professionalized po ang aming industry. Kasi for the past 50 years talaga pong nakakalungkot mang isipin pero hindi po naging talagang professionalized po ang industry namin. Nagkakandak ba kayo ng mga workshops para dyan? Pwede tayo mag-imbita sa mga interesado po. Sa totoo lang po, kaya po namin tinayo itong Creative Voices ay para po tulungan yung mga aspiring at mga gusto pong subukan ang mundo ng voice acting. Hindi lang po basta dubbing, it's more voice acting. Napakalawak po ng voice acting. Anything na po na hindi nakikita is voice acting. Pagising nyo pa lang sa umaga, buksan nyo radyo, may voice acting na. Imagine niyo po yung TV na walang boses. So, just mga computer games, animation, mga telephone on hold, yun. Thank you for calling, mga ganun. So, kami po, ini-invite po namin lahat po ng mga aspiring at gusto maging voice artist dyan na sumali po sa aming voice acting workshop. Ang tinatawag po namin siyang VoiceWorks, Basic Voice Acting and Dubbing Workshop. Opo, at malapit na po yan. Susunod po na. Actually, sa VoiceWorks 11 na po ito. So, more than 200 graduates na po meron kami. And half of mga 15 to 20% po ay nasa industry na. At yung iba po, karamihan mga call center representative, nagagamit po nila yung voice acting skills nila. Po, kausap mo si Kiko Maching sa call center. It's not just changing voices po ang voice acting. It's enunciation, putting expression to the... Yes po, it's how you deliver the lines and how you will convey yung messages po sa audience. So yung voice acting is not only for entertainment, it's also for profession, for marketing, teaching. More than anything else po, gusto namin i-add na hindi po kailangan ng malaking boses para sumali at pumasok sa industry. Kailangan maganda boses mo. Maraming maganda boses, hindi marunong magbasa ng script. Ang hanap po namin talaga yung puso. Ayan, maraming salamat. Dagdag ko lang po, this year po, gaganapin namin ang kauna-unang National Voice Acting Convention. Nako, break a leg! I-recognize po namin lahat po ng mga from different radio station. Sige, ipopromote natin yan dito sa Talakan. Partner na po namin ng DCMN dahil nakakausap ko na po si Very good. That's very nice. Bagay na ito. At natutuwa po siya dahil for the past how many years daw ngayon lang daw naisipan ng ilang individual. At I would like to take this opportunity to thank DCMM. Dito po ako pinanganak. Literally, dito po nagsimula ang career ko as a voice artist. Okay. May kumadrona pala dito. Sa radyo at awit-tawanan with Tita May Valle. Thank you very much po. At kay Tito Joey na ngayon nasa stage na. Okay. Maraming salamat sa Creative Voices. Isang round naman, iba't ibang boses ng Talakan. 5, 6, 7, go! Ayan, well, first of all, I just want to congratulate Talakan. Mabuhay kayo, mabuhay ang sampay ng Pilipino. Nais kong batiin ang Talakan. Kayo ang number 1. Ala naman ay kaboses ko lang si Lino Ocampo. Huwag kang pagay-anggay-andi yan. Number 1 talaga ang Talakan.
Ako nga pala, Cyber Kuro-chan. Lagi ako nakikinig sa Talakan. At ako naman si Bubo Chacha. Lagi rin ako nakikinig sa Talakan. Hi! Ako nga pala ang tatay ni Sanchay. Sa Meteor Garden, lagi rin ako nakikinig sa Talakan. Hindi ba? Maraming salamat sa Talakan. Kami po ay... Teka, bakit ba nandito? Number 1 po ang programang itong Talakan. At ako rin po, nakikinig dito. Thank you, si SpongeBob. Isang Talakan naman dyan. Bye-bye! Talakan is number 1! Thank you very much, Creative Voices. Maraming salamat po sa mga nakipagtalakan po sa atin ngayong tanghaling ito.